Magandang gabi mga kapatid. At ngayon ang ating tatalakayin ngayon tungkol sa muling pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Na hanggang ngayon, maraming mga taong umaasang masaksihan ang muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Ngunit hanggang ngayon, hindi pa rin nangyayari ang kanilang inaasahan na masaksihan ito. Ang tanong, ano ba ang sinasabi ng Panginoong Hesukristo tungkol sa kanyang muling pagparito? Ang sabi sa aklat ng Juan, Kapitulo 14, versikulo 18 hanggang 19. Ang sabi dito, mga kapatid, ito. Hindi ko kayo iiwang mga ulila. Babalik ako sa inyo kaunting panahon na lamang at hindi na ako makikita ng sanlibutan ito. Ngunit ako'y makikita ninyo sapagkat buhay ako, mabubuhay rin kayo. Ito ang sabi ng Panginoong Hesukristo. Sa buhay pa siya. Ang sabi niya, hindi ko kayo iiwanang mga ulila. Kaunting panahon na lamang at hindi na ako makikita. Ngunit makikita pa ko dahil buhay pa ako at mabubuhay rin kayo. Ang sabi niya, kaunting panahon na lang at hindi na siya makikita. Tungkol sa pagbalik ng ating Panginoong Hesukristo, sinabi niya na kaunting panahon na lamang, hindi na ako makikita ng mundong ito. Ngunit ako'y makikita ninyo. Sa makatuwid, hindi lahat ng tao makakita sa kanyang muling pagparito, kundi ang kanyang mga alagad. Ang tanong, sa kanyang pag-alis, saan ba siya nagpunta? Kasi ang sabi dito sa Juan 14, 1 hanggang 3, Kapitulo 1 hanggang 3, ang sabi niya dito, huwag mabagabag ang inyong kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos. Sumampalataya din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyo, pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirahan. At kapag maihanda ko na kayo ng matitirahan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroroon. Ito ang sabi ng Panginoong Hesukristo. Yung pupuntahan niya, yung sinasabi niyang mga silid sa bahay sa kanyang ama. Sabi ng Panginoong Hesukristo na pumunta siya sa bahay ng kanyang ama upang ipaghanda ng matitirahan
ang kanyang mga alagad. At pagkatapos, babalik siya upang isama sila. Ang tanong, saan ba ang sinasabi niyang bahay ng kanyang ama? Basahin na natin sabi dito sa Hebreo Kapitulo 3, versikulo 6. Ang sabi dito, ito ang sinasabi niya. Subalit si Kristo ay tapat bilang anak na namumuno sa sambahayan ng Diyos. At tayo ang kanyang sambahayan kung matibay ang ating pag-asa at hindi natin ito ikakahiya. Ito ang sinabi ng ating Panginoong Hesukristo. Tayo ang kanyang sambahayan o pamamahay ng Diyos. Ngunit ito'y nasa taong tunay na nagmamahal sa Kanya at sumusunod sa utos. Sumusunod sa utos. Ang tanong, may sabi ba ang Panginoong Hesukristo bilang pagpatunay sa pahayag na ito? Ang sabi dito sa Juan Kapitulo 14, versikulo 23. Ang sabi dito, mga kapatid, pakinggan ninyo. Ito ang sabi niya. Sumagot si Jesus, ang umibig sa akin ay tutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama at kami pupunta at mananahan sa Kanya. Ito ang sabi niya, na pupunta at mananahan sa Kanya. So tayo, mga kapatid, ang sambahayan ng Diyos. Tayo ang mga tao dito nagpunta sa atin. So kung sino ang tutupad sa Kanyang mga utos, naninirahan siya dito, mga kapatid. So sa madaling salita, nandito na siya, nakabalik na siya, pero hindi lang siya tinanggap ng mga tao. Hindi siya tinanggap ng mga tao dito sa mundong ito. Kasi naghihintay pa lang sila eh. Samantalang, ang sabi dito sa pahayag, mga kapatid, ang sabi dito sa Pahayag Kapitulo 3, versikulo 20, mga kapatid. Ang sabi dito, tingnan mo, nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung diringgin ninuman ang aking tinig at bubuksan ang pinto, papasok ako at kakain akong kasalo niya. So ano, mga kapatid? Ang sabi dito, nakatayo na siya sa labas ng pinto. Hindi to literal na pinto, mga kapatid, ng pinto ng bahay ninyo. Kundi ang pinto na sinasabi dito, ang pintuan ng ating puso. Ang pintuan ng ating puso, mga kapatid, na naghihintay ang Panginoon na ating bubuksan. Kasi pag hindi natin binuksan, mga kapatid, hindi makapasok ang ating Panginoong Hesukristo. Kasi ang ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid, hindi na siya tao. Isa na siyang espiritu. So kung espiritu na siya, hindi na natin makikita.
Hindi na natin makikita, mga kapatid. Kasi ang sabi dito, mga kapatid, sa pahayag 21, ito ang sabi dito, mga kapatid, sa pahayag kapitulo 21, versikulo 3. Ang sabi dito, narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Tingnan ninyo, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Maninirahan siyang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Diyos mismo ang makakapiling nila at siya ang magiging Diyos nila. Ito, mga kapatid, kung sinong tumatanggap sa ating Panginoon at doon maghahari ang Panginoong Hesukristo, kung sino ang tumanggap sa Kanya, tandaan ninyo, mga kapatid, lahat tayo ay papanaw dito sa mundong ito. Lahat tayo. So pag maghintay pa tayo, hindi pa natin bigyan ng panahon ang ating Panginoong Hesukristo na makapasok sa ating puso, baka abutan tayo ng katapusan ng ating hininga at hindi pa natin natanggap ang Panginoong Hesukristo na maghari sa ating puso. Alalahanin ninyo, mga kapatid, na hindi na natin siya makikita sa personal. Makikita natin siya sa mga taong gumagawa ng kanyang ginawa. Yun na, mga kapatid, ang ating isipin. Kasi karamihan sa atin, lahat ng mga tao ay naghintay sa muling pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Pero sa totoo lang, mga kapatid, matagal na siyang nagbalik. Hindi lang siya tinanggap. Kasi ang sabi niya dito sa Juan, mga kapatid, ito naman. Ang sabi niya dito sa Juan kapitulo 1, versikulo 10, dumating ang salita sa sanlibutan, ngunit hindi siya kinilala ng sanlibutan ito na nilikha sa pamamagitan niya. Ito, mga kapatid, hindi siya kinilala, mga kapatid. Kasi itong salita, ang magandang balita, ang salita ng Diyos, ito ang Espiritu, mga kapatid. Ito ang Espiritu ng Diyos. Kung sinong tumatanggap ng salita ng Diyos, tumatanggap din siya ng Espiritu ng Diyos. Mga kapatid, alalahanin natin kung sino ang umiibig sa Kanya. Pupunta siya sa atin at papasok siya at dito mananahan sa ating puso, mga kapatid. Ito lang muna, mga kapatid. Tandaan ninyo, mga kapatid, pag hindi ninyo tinanggap ang Panginoong Hesukristo hanggang ngayon, wala pang Kristo sa buhay ninyo. Abutan man kayo ng huling hininga ninyo na wala pa kayong Kristo sa buhay ninyo, paano na? Mga kapatid, ang ating Panginoong Hesukristo ay Espiritu, at siya ang Espiritu ng nagbibigay buhay, at siya ang Espiritu ng katotohanan. At makilala mo siya sa pamamagitan ng tao na gumawa ng kanyang ginagawa.
Ito mga kapatid, magandang gabi po at maraming salamat po.